Habang inihahanda ni Lin Zichen ang kanyang sarili sa isang dambuhalang banta na tatama sa lungsod, nakakita siya ng isang anino na lumilipad pababa mula sa kalangitan. Mabilis niyang napagtanto na ito ang sikat na mechanical genius girl ng unibersidad. Sa halip na magdala ng agarang balita tungkol sa pag-atake ng halimaw, lumapag siya na may suot na isang high-tech na puting armored suit na may kumikinang na kulay pink na mga thruster, habang namumula ng gusto habang tumitingin sa kanya. Sa pagkagulat sa biglaan at kakaiba nitong pagdating, naiilang na nagtanong si Lin Zichen sa kanya kung mayroon ba siyang kailangan. Habang di mapakali at nerbyoso, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Lu Qingyu. Ipinagtapat niya na matagal na siyang humahanga sa kanya mula sa malayo at sa wakas ay gusto na niyang makilala siya ng lubusan. Ang hindi inaasahang pagtatapat na ito ay ganap na nagpasindik kay Lin Zichen, na nag-iwan sa kanya na nakatayo roon sa buong kalituhan. Hindi nagpigil si Lu Qingyu, at buong pagmamalaking inamin na nahuhumaling na siya sa kanya simula pa noong naging rookie king ito ng Shanghai University. Pinuri niya ang lakas at hitsura nito, at buong pusong nagtapat na iniisip niya ito gabi-gabi bago matulog. Sa pag-asang mapalapit pa, nakiusap siyang i-add ito sa WeChat sa ilalim ng dahilan na magtatanong ng mga bagay tungkol sa evolution. Dahil nakatunog ng gulo, sinubukan ni Lin Zichen na iwasan siya sa pamamagitan ng pag-claim na lobat siya o patay na ang kanyang telepono. Gayunpaman, masayang ibinunyag ni Lu Qingyu na na-add niya na ito at kasalukuyan ang tinitingnan ng kanyang profile. Nagulat si Lin Zichen, at nagtaka kung paano nito nagawang makuha ang kanyang contact information gayong nakapatay umano ang kanyang telepono. Habang nakangiti ng may pagmamalaki, ipinaliwanag ni Lu Qingyu ang kanyang matinding kakayahan sa pag-hack. Inamin niya na nahack niya ang telepono nito, pinasok ang WeChat account nito, nagpadala ng friend request sa sarili niya, at tinanggap ito gamit ang sarili niyang device. Habang nagpapanik si Lin Zichen sa pagpasok na ito sa kanyang pribadong buhay, isang kamay ang mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Ito ay ang kanyang kasintahan, si Shen Qingan. Habang may suot na matamis ngunit nakatatakot ng ngiti, nagtanong siya kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito, na nagpapalinaw na narinig niya ang lahat ng bagay. Nerbyosong tumawa si Lu Qingyu, habang napagtatanto na nasa malubha siyang gulo sa galit na kasintahan. Sa pagkaunawa na matagal na siyang nagtagal habang pinapanlisikan siya ng mga mata ni Shen Qingan, mabilis na lumipad palayo si Lu Qingyu. Nangako siya na hahanapin muli ang kanyang crush para sa isa pang usapan kapag natapos na ang rescue mission. Bigla, ang tensyonado ngunit tahimik na atmosfera ay tuluyang nawasak. Isang nakasisilaw at napakalakas na energy beam ang bumaril sa kalangitan, na humiwa kay Lu Qingyu at nagpatigil sa kanya sa pag-abante. Ang armor ni Lu Qingyu ay nahiwa sa dalawa, at isa pang matalas na sinag ng liwanag ang direktang bumaon sa kanyang dibdib, naganap na nagwasak sa pangunahing energy core ng kanyang armor. Dahil ang kanyang enerhiya ay mabilis na nauubos at ang kanyang suit ay ibigay na, sumigaw sa kawalan ng pag-asa si Lu Qingyu, sa paniniwalang malapit na siyang mamatay. Habang ang mga nahuhulog na bahagi ng kanyang katawan ay bumubulusok patungo sa mga nasirang kalye sa ibaba, kumilos si Lin Zichen, at tumalon ng mataas sa kalangitan upang iligtas siya. Sa pagsalo sa kanya sa ere, kinarga ni Lin Zichen ang kanyang napinsalang katawan. Pagtingin sa kanya, nagulat si Lu Qingyu nang mapagtanto na kaya pala nitong lumipad. Nang ligtas silang makalapag sa lupa, ang lakas ay nag-iwan sa kanya ng pagkamangha. Napagtanto niya na lumilipad ito sa pamamagitan lamang ng pagtulak ng kanyang purong ki at blood palabas, na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang pisikal na lakas. Gayunpaman, walang oras upang magdiwang. Isa pang dambuhalang pagsabog ang naganap sa malapit, naganap na nagwasak sa isang skyscraper sa likuran nila. Nagsimulang pagpawisan si Lin Zichen, sa pagkaalam na ang isang direktang patama mula sa isang pagsabog na ganoon kalakas ay instant na gagawing abo sila nito. Sa halip na mag-abang lang, ipinasa ni Lin Zichen si Lu Qingyu kay Shen Qingan, at sinabihan itong gamutin ang mga sugat nito habang aalis siya upang huntingin ang nakatagong umaatake. Kinuha siya ni Shen Qingan at nagbabala sa kanya na mag-ingat habang sumusugod siya patungo sa panganib. Sa paggalaw sa pambihirang bilis, nag-trigger ang danger perception skill ni Lin Zichen, na nagpatalas sa kanyang mga pandama upang tukuyin ang eksaktong lokasyon ng umaatake. Ang kanyang mga instinct ay dinala siya ng diretsyo sa isang nawasak na gusali.
Tumingin pababa mula sa rooftop ang isang dambuhala at may berdeng balat na halimaw. Ang beast ay nanguyam sa kanya, habang kinukutsa siya sa paglakad ng diretso sa isang patibong gayong pinaplano na rin naman ng halimaw na hantingin siya anuman ang mangyari.